Tayo po ngayon ay nasa dulong part ng Philippians 1. Kung re-reviewin po natin, nagsimula si Paul at sinabi niya yung kanyang pagka-miss sa Philippian Church. At tulad ng dahil nasa kulungan si Paul, for the sake of the gospel, sinasabi niyang nagtatalo na yung damdamin ko kasi gusto ko nang umuwi, gusto ko nang pumunta ng langit, at ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon kasama niya, pero hard-pressed ako, ang hirap maintindihan ang hirap maintindihan kasi kayo kailangan niyo pang nandito ako. So what I will do, hindi ko alam. I have no idea what I will do. So nandun tayo sa state or sa part kung saan we're looking at the gospel and we're looking at the truth of the gospel na si Paul ay nandito na sa, okay, kayo naman. Ako, pinipili kong mabuhay na magkakaroon ngayong benepisyo dahil ako yung pastor ninyo, mabubuhay ako para sa inyo, para sa glory ng Diyos, pero may hiningi siya dito sa part na ito. At bago tayo pumunta dyan, gusto ko lang siguro balikan, no? Kasi dito sa Philippians 1, ang nagsimula ng church na to, walang iba, kundi si Pablo. Paul started the church. He did not continue the church, but he started the church at may ibang elder na tumayo. It's naalala ko po noong 2019, kasama ko si Jeff, mumotor kami, pupunta kami Mariveles, gather namin yung mga tao, I would preach, and then we would go home. I would preach and we would go home. And then after some time, si Pastor Biner yung tinawag ng Lord doon, we prayed for him, and then ultimately, siya yung naging pastor for that church sa Mariveles. And sa Pilar naman, since kasama na natin si Pastor dito, we prayed for a leader that would lead Pilar. Binigay naman ng Lord si Pastor Leo for Pilar. And ngayon naman, si Cesar, si Tech Cesar, si Cesar naman ay kasama namin nung nagpi-preach kami nag-aral kami sa Baguio ng seminar. Sinabi niya sa amin, he is being led by God to be an elder. Kaya lang ngayon po, buntis ulit yung asawa. So heavily, ina-assist ko po si father ko, si Cesar doon sa kanyang church plant. So, as I'm assisting si Cesar, dahil nga buntis ang asawa and all, sinasabi naman niya sa akin na natututo siya at very excited siyang magpastor doon sa location ng Orani. So, basically, ganun yung itsura natin ngayon. Hermosa, Orani, Pilar, Limay, yung kids ministry natin through Roseanne, and Mariveles. So, we have multiple areas ngayon na nagsisimula ng church. At natuwa ako kahapon, sabi nila Ma'am Marge, ayaw na po namin mag-rent, gusto namin dumiretso kami sa building. So, praise God, amen. Praise God. So sa Orani, nandito tayo ngayon, and then sa Mariveles, alam niyo naman, kung yung iba sa inyo nakita sa photos, kino-construct na yung building doon. So we are seeing multiple things happening in our church. And by the grace of God, we pray that it will continue. Sabag ng Panginoon. Pero paano ba nagsimula? Kasi marami sa inyo bago ngayon, hindi nyo alam. Nag-start talaga yung kung paano ako naging pastor ng church. In-invite ako magturo noong around 2016. Si tita tinext ako. And nung tinext po ako ng tita ko, nagpapastor po ako sa YC that time. Puro kabataan lang po yung hawak ko noon. And I was contemplating kung itutuloy ko pa yung ministry or aalis na ako. Kung loloobin ng Diyos, alis na lang ako. Kasi I did not want to do ministry anymore. May sarili pong conflicting ideology sa akin noong time na yon. So, noong time na yon, ang pinagturo po ako dito, so nagturo po ako, nasawanan pa tayo noon, if you remember, and I would teach every other Sunday. Bakit po kayo nagturo, Pastor? Dahil conviction? Dahil may love gift. Yan yung dahilan ko. Mayroong makakadagdag sa ipon, kaya ko naman gawin, hapon naman yung service ng YC, why not? So umuwi ako. And 2016, 2017, 2018 came Father's Day, and inask ako nila Kuya Robel, nila Kuya Ray, yung ibang si Kamarlan kasama noon,
Sabi nila, Pastor, bakit hindi na lang kayo yung tumayo at maging pastor namin? So yung time na yun, sabi ko, hindi po ako mag-isa, may mga kasama po ako, which is yun nga, sila Joanne, sila Nika, kasama ko po itong mga to. If willing po kayong magkaroon tayo ng merging, I would be very much willing to pastor the church. Lo and behold, noong 2018, nangyari po yun, ng mga so hapon, yun yung YC, tapos morning, yun yung HTM, during that time, hanggang sa unti-unti, umaattend na po yung mga kabataan dun sa umaga, may umaattend na po hapon. And then nag-public service po kami ng joint na ng 2019 ng February. Tapos alam naman natin, nagkaroon ng pandemic ng 2020. And then yung church planting po noon ng Orani at ng Pilar, nakita natin, nag-start na ng 2023, 2024 up to present. Doon po tayo nagsimula. And bago magsimula, I remember, nung nag-lunch po kami, si Tita Del, panghapon na kasi umatin ngayon. Pero nung nag-lunch po kami, isa lang po yung sinabi ko. Sabi ko, mapapagpastoran ko tong church kapag agree tayo dito. So, ang mga tinutukan ko is expositional teaching. So, ituturo ko yung Bible ng ganito. Tapos, yung mga elders natin, it has to be male, at magpa-plant tayo ng churches. Kung agree kayo dito, pwede ko kayong pagpastoran. Kung hindi, shake hands tayo, aalis na ako. Baga, hindi, no hard feelings. Parang ganun. Ayoko lang simulan yung ano. And then, usap sila Kuya Ray, sila Tita Del, sila Tita Tay, usap sila. And then ultimately, nagkaroon na ng, okay, sige, dahil iyon, agree kami, sige, gawin natin to. So, ang inata sa akin noon, sumulat ng mission vision, para na din sa sect natin. Doon natin nakuha yung tagline na knowing Jesus, making Jesus known. Knowing, present tense, hindi no Christ, may Christ known, yung GCF yun. Knowing, kasi lagi patuloy natin nakikilala si Jesus, making Jesus known, kasi patuloy natin pinapakilala si Jesus. So yun po yun, pati yung mission, vision, at yung ibang values na sinulat ko during that time. Bakit ko kinikwento sa inyo lahat ng to? Bukod sa may mga bago tayo ma-attend. Kailangan natin magkaisa. We needed to know where we stood in theology and doctrine. We are united in belief in the gospel together. Tandaan nyo to. Kaya kayo merong church, kasi alam nyo kung para saan yung church na yon. Hindi tayo nandito para magchismisan. Hindi naging malinaw yan na. Hindi tayo nandito para pag-usapan ang buhay ng iba. Wala bang i-amen doon? Hindi, agree ba kayo sa akin? Hindi yun yung purpose nito. Hindi tayo nandito at pag absent yung isa, pag-uusapan natin. Tama? Pwede kayong may grievance sa isang tao. Pwede yon. Pero yung ultimate goal, kausapin siya. Yung taong yon. Makikinig ako sa grievance at ang ultimate na sasabihin ko, dapat kausapin niyo siya at dapat tumigil to sa atin. Hindi pwede na masama ang loob ko sa'yo at pag dumating ka, ngingitian pa kita na parang walang problema. Kasi hindi yun yung purpose ng church. We have to always go back to the purpose of the church. Kasi, sino po yung masaya na nakakapag-community service tayo through our external head and the city of Balanga? Meron tayong blood donation dito, amen? Some of you guys, marami sa inyo may mga businesses, marami sa inyo working outside of Bataan, umuwi pa kayo ng weekends para maka-attend dito. I appreciate that deeply. Deeply appreciate that. At lumalaki yung giving natin, in-announce natin publicly, kung pumapasok na pera sa atin is roughly around 160 plus thousand every month. At gusto kong ma-hit natin yung 200,000 monthly. Simply because ang daming mission na ginagawa natin. Kahapon, nung kumain kami sa Orani, at ang daming pinakain sa Orani, punong-puno, yung card ng church, hawak ko, magbabayad tayo, ang sabi nung members ng Orani, hindi na po kailangan. Sabi ko, bakit? Bayad na po. Clear na. So, ganun kalaki yung perang pumapasok and people are giving and we want to be transparent kasi hindi natin purpose mag-generate ng income sa church. Hindi to negosyo na papayamanin niyo ako. No. Baka ganun yung goal niya, di ko alam. Pero the goal is, we want to sustain. Ngayon,
Kung iniisip nyo, paano naman si pastor? Huwag kayo mag-alala, inaalagaan ako ng church. Very much. I am very much helped by the church. I am very much assisted by the church. Financially, I'm well. Hindi ko kailangang madagdagan pa yun ng sobra. I'm very much, pag yung iba sa inyo, pag may binyag, may pagpe-pray, never kayo nagmimiss. Aabutan nyo ako for just praying for your kid or whatever. I appreciate that 100%. Maraming salamat. Pero ang goal ko ay ituro ang gospel. Ang goal natin ay celebrate ang gospel tuwing linggo ng umaga. Kasi pag naging malinaw na iyon ang goal natin, pagpunta natin dito, alam natin kung ano nasa isipan natin. Hindi tayo nandito para mag-feel good. Nandito tayo para i-celebrate yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And then uwi na tayo. Na thank you Lord sa ginawa mo. At yung trabaho, lahat ng kung yung overflow ng puso natin ay, Panginoon, salamat sa iyong ginawa, pagdating ng linggo, pagdating ng Lunes, yung pinanggalingan mo, yung kalakasang nakuha mo dito, maibabahagi mo na sa iba. Kailangan united tayo doon. Yung purpose ng inyong pagsamba ay para awitan, itaas, at iproklama na si Kristo ang ating Panginoon. Because it is true, Jesus really is our Lord. He is our Savior. He is our God. Ganon yung pagkakaisa natin. Ito yung pinupush ni Paul dito sa last part na to. We must stand together in the gospel. So, makikita natin sa verses 27 to 28, if you were with me. Ang nakaisip po na ang may kasalanan po na hindi maglagay ng verse, si Mrs. ko. Sabi ni John na, mas maganda na bubuksan nila yung Bibles nila at magbasa sila. And that's true. So, this is one of my challenges to you. Grab or buy a physical Bible when you come here. Alam niyo, lost art din yon. Ang ganda rin nung kakain kayo sa labas at may dala kayong Bible. Nakikita nila that you have a Bible and you're reading the Bible together with us. Kasi that is a good thing for people to know that we are Christians. Dito po sinabi in verse 27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of that you are standing firm in one spirit, in one mind, striving side by side for the faith of the gospel. A united desire to stand for the gospel is a call for the church. Calling ng church yun. A united desire to stand for the gospel of Christ is the call for the church. Ibig sabihin, calling natin na tumayo dito, na ito kami, ito yung church namin. Ito yung tinuturo namin. Hindi kami INC, hindi kami Muslim, hindi kami ganito, ito kami. Christian kami. Dapat malinaw sa kanila at malinaw sa inyo kung sino tayo. Na hindi pa tayo nagpapasalamat na namatay si Jesus para sa atin. Hindi pa tayo nagpapasalamat. At mula sa mga pamilya, sa mga nanay dito, hindi pa kayo nagpapasalamat na kinaya nyo ang pagiging magulang dahil may Kristo kayong kasama na namatay para sa inyo. Sa mga tatay dito, sa mga anak, hindi pa kayo nagpapasalamat na sa habag ni Jesus tayo ay nakapagpatuloy kahit sa hirap ng buhay na to, kasama natin ang Panginoon. Dahil sa kanyang habag, pwede tayong manalangin. Dahil sa kanyang spirito, pwede tayong tumawag ng Ama at tayo ay mabubuhay, tayo ay sasagutin. Hindi ba kayo nagdiriwang? Nakasama natin ang Panginoon. That's a great and powerful thing to be united in that call of the gospel. We are called to stand in this truth. Tandaan nyo rin mga kapatid, sa pinakita dito ni Paul, only let your life be worthy of the gospel of Christ, so whether I come and see you, sabi sa verse 27, or see you absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit. Ano raw yung standing firm? Ano yung ebidensya na tumatayo ka? You are living a life worthy of the gospel. A life of obedience, repentance, and submission to Christ is our faithfulness to the gospel. Let me say this again. A life of obedience, repentance, and submission to Christ is our faithfulness to the gospel. Mahirap paniwalaan ako kung ako ay openly niloloko ko si Sister Jonah. Paano niyo ako paniniwalaan na Kristiyano ako? If openly I am cheating on my wife.
If makikita nyo, yung buhay ko, paano kung sa church natin, maraming nagbibigay, hindi natin ipapakita yung figures. Kasi yung iba iniisip, nakakatuwa naman yung church na yan, very transparent. Kaya kami nagiging transparent para din sa kaligtasan ng kaluluwa namin yun. Paano kung i-corrupt namin yun? Pag nagbigay, wala naman nagtatanong. May tiwala naman kayo sa amin. What would happen? Pwede kami makurap, pwede yung finance team, magbulungan na lang kami. Gagawin natin dito. So, bayad naman na lahat eh. Ano ba? Diba? Alam naman magbulungan kami, hindi kami nagbubulungan ng ganun, ha? Pero ang point ko is, to expose it all is to be safe, safety rin para sa amin. Kasi, mga kapatid, we want to live a life in obedience and submission to Christ. Walang ibang dahilan kung bakit kami susunod kay Kristo Jesus apart from that truth na we are submitting a life that is worthy of the gospel at doon tayo nagkakaisa kay Kristo dahil na tayo gusto nating mabuhay sa paraan na worthy sa gospel. We want to live a life na worthy sa gospel. Ayaw naman na, di ba nakaka-frustrate din? Yung parang ayaw mo naman ng kasalanan eh. Hindi mo naman ginugusto. Pero yung laman malakas, yung hatak ng laman malakas, yung laban malakas. Parang mabibigo tayo. Parang, Lord, ang hirap naman ito. That's the truth eh. Mahirap siya eh. Pero sino bang ayaw mabuhay? Madaling basahin at babasahin natin, forgive others so God would forgive you. Madaling basahin yun. Subukan mong gagawin mo na. Subukan mong in practice na. Dahil mahal ka ni Jesus, tumutugtog pa yung piano, tumatang yung drums, nakapikit ka pa, yes Lord, anong papagawa mo sa akin? Panginoon, I love you, ganyan. So, ganda pa ng kanta. Makakanta pa kayo, yan. Tapos yung sasabihin ng pastor, okay, ang ating text ngayon ay pagpapatawad. Teka lang. Kasi meron tayong mga gustong kasalanan eh. May mga bagay tayong gustong hawakan. Pwede yung iba, madali bitawan yung iba eh. Ito kaya ko itong bitawan, pero ito hindi. Yung galit kong to, yung greed kong to, yung lust kong ito akin to. Yan pwede yan. Kunin niyo yan. Walang problema. Pero ito akin to. Kaya nagkakaroon ng double life. Kasi yung buhay niya, hindi na worthy ng gospel. That's why people can come to church. People can come to church. They can sing a song. At sa konsensya nila, okay lang yun. Sa konsensya nila, okay lang yun. I can sing a song, I can listen to a sermon, pero, di ba, I'm cheating on my wife. I'm stealing money from my work. Kung ano pa man. Niloloko ko yung mga tao sa aking negosyo. Kaya nila yun. Kaya nila. Hindi ko alam kung paano nila nakakaya, pero kaya nila. Pero mga nakapikit pag nagdasal. At sinasabi ni Pablo dito, hindi wag. Kaya hindi sinasabi ni Paul na united kayo sa inyong external na pagsunod. Hindi yun ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul, you are living a life worthy. Christianity is seen from Monday to Saturday, hindi lang linggo. Ang tunay na Kristiyano ay makikita sa pagpapatawad, sa pagmamahal, sa pagtanggap, yun ang tunay na Kristiyano eh. Doon nakikita. Kailan natin makikita ang Kristiyano pagdating sa mga area na ganito, mga kapatid? When will we see a true Christian? When we see a person trying to obey God and kailan natin makikita ang Kristiyano? Pag yung try niya, hindi niya sinusukuan maging kamukha si Kristo. Nandun lagi yung openness na I want to obey God kahit mahirap. Kasi mahirap eh. For example, ganito. Bigyan ko yun ng example, Pag may isang kabataan and magbibigay siya ng pera sa church, tapos meron siyang 10 piso. Ibigay siya ng 10. Kahit kalahati nun, walang problema. Kahit nga yung buong 10 eh. Kahit yun na lang ang pera niya, kaya niya yun eh. Hindi lang 10% yun, 100% yun. Ibigay niya.
Kumita ng 100. Kaya ng 30, 20, bibigay ako sa church. 1,000, 100 pesos. Subukan mo 10,000 ang ganita, bibigay ko 1,000 sa church. Subukan mo 100,000, 10,000 lang ibibigay. Hindi ko sinasabing ganun ang ibigay nyo. No? Ang sinasabi ko, the more na mas marami tayong na-accumulate sa buhay, the more na mahihirap sumunod sa Panginoon. The more siyang nagiging mahirap. Tignan niyo si Jesus, sinabi niya, may nagbigay, maraming nagbigay, pero yung babae, binigay bariya. Sabi ni Jesus, mas malaki yung binigay niya sa lahat. Hindi maintindihan ng mga disciple yun. Paano mas malaki yung binigay niya? At ang sabi ni Jesus, hindi dahil ang binigay niya, lahat ng meron siya. I am telling you this, mga kapatid, yung life worthy of the gospel, it is a life that is sacrificed pagdating sa obedience. At lahat tayo nakaka-relate sa isa't isa. Pagdating doon, ang hirap ng church kapag yung humility hindi in display. Ang hirap ng church kapag yung holiness hindi priority. Ang hirap natin kapag hindi natin alam kung bakit tayo nandito. The purpose is Jesus. Bakit? Para saan yung correction? Para saan yung review? Para saan yung pupunta? If not for a life worthy of the gospel. Wala ba sa slide po ito? A life of obedience, repentance, and submission. A life of obedience, repentance, and submission to Christ is our faithfulness to the gospel. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi lamang pagsunod, pero yung pagsisisi at yung submission sa gusto ng Panginoon, yun ang buhay na kailangan natin. At yun ang buhay na tinatawag sa atin ng Panginoon. Ganito yan eh. Pinag-usapan namin kanina to, at gusto kong sabihin din sa inyo itong malinaw. Yung sin, mangyayari yan sa loob ng church. Expected yan sa Bible, expected yan sa atin. Yung reaction natin sa sin, ang nagdi-define ng relationship natin kay Kristo. Meron bang remorse? Ang tawag doon sa word na yung contrition, a contrite heart, sabi sa Psalms. Yung nalulungkot ka, hindi lang sa kasalanan mo, pero na nakasakit ka sa iba. Yung nasaktan mo yung iba. Kasi, pag ang isang ama ay umalis sa pamilya at inabandona, hindi lang naman yung nanay ang nasaktan eh. Hindi lang naman eh. May mga anak na iniwan. At yung mga anak na iniwan, yung mga tito-tita nasasaktan din. Yung mga kaibigan ng babaeng iniwan, nasasaktan din. Kasi yung sin, marami yan eh. Maraming layers yung sa kasalanan. Maraming sin, maraming effect. Yung sin na ginagawa natin. At yung effect na yun, kasama yung church doon, kaya mahirap ma-unite eh. Kung wala yung repentant heart, mahirap ma-unite. Paano kung ma-unite sa'yo? Ayaw mong magsisi. How can I call you a brother in Christ at naniniwala ka sa gospel na namatay si Jesus para sa'yo at makasalanan ka, kung yung sarili mong kasalanan, ayaw mong i-acknowledge? Naiintindihan nyo? To be united in the gospel means we are all living in repentance. Mahirap yung ituturo, no? Mali ka. Paano ko ikaw? Wala kang pagkakamali. Hindi ba masyado ka rin naging harsh? Hindi ba nagkukulang ka din? At ang tawag ng iba doon, gaslighting. Kapatid, hindi. That's called consideration. Konsiderasyon yun eh. Maybe I've spoke too harshly. Maybe pwede ko pang i-handle yun na mas mabuti. Alam nyo, maraming sa atin, sa mga magulang, we feel like we're failing. No. Mga nanay, sa mga tatay, you feel like you're failing. Ang pinakamalaking takot ko po, si Teo lalaki na hindi kilala si Kristo.
Paano, pastor, kung lumaki matigas ang ulo? Gipin na yun eh. Matigas na. Ngayon pala, matigas na ang ulo eh. Pero natatakot ako na lalaki siya na hindi niya kilala si Kristo. That's a fear in my heart, a real fear. I would pray for him in the mornings. Pwede kami mag-play ng Christian songs. Pero kung hindi i-regenerate ng Panginoon yung puso niya, walang mangyayari eh. Pinagpipray ko, Panginoon, nawa makilala ng anak ko si Kristo. Kasi gusto ko, united kayo. Kaya yun eh, hindi nyo nakita pansin kanina. Nag-chat si member ng church committed, si Louie, tsaka si Charlotte, mag-asawa. Si Louie, kilala niya, nasa engineer yun eh, si Charlotte, architect. Nag-chat sila, hindi po kami makapag-church pass. Nire-revive po yung mother ni Louie ngayon. And may edad na yun, nung kasal, nandun siya, may edad na yun. Tignan niyo nung sinabi ko yung pangalan nila at inimbitahan ko kayo mag-pray. Walang ni isa man yung hindi gusto magdasal. Yun ang united in spirit. Yun ang itsura niya. Walang nagtaas ng kamay. Teka lang, kape-pray lang natin ha. Bakit magpe-pray na naman? Nakita niyo yun? Kasi yun yung physical reality ng united tayo spirito. Ayaw, gusto nating mabuhay yung kapatid. Gusto nating makilala nila si Jesus. Kaya sinaselebrate natin to eh. Yun yung sinasabing, only let your manner of life be worthy of the gospel so that whether I come and see you or I'm absent, ibig sabihin, makita ko man yan o hindi, sinasabi ni Paul. Alam kong tapat kayo, kaya may iba sa inyo, hindi kilala yung mga members natin sa Orani. Hindi nyo kilala, nakikita nyo sa pictures, yung ibang umaaten sa Pilar, at nakikita nyo ibang umaaten sa Maribeles. Hindi nyo na sila kilala, pero yung Kristo na kilala nila, kilala nyo din. Yung gospel na alam nyo, alam din nila. Ang ating point ng pagkakaisa ay hindi dahil magtotropa tayo, pero dahil kilala natin ang Jesus na sinasamba natin. That is the point of this text. Is that our unity is in the gospel of Christ. We stand together. Sabi dito, that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Kaya mga kapatid, ang hirap at ang sakit kapag ang isang church ay ang pinagtatanggol ay isang political figure. Ang sakit. Kasi hindi yun yung purpose ng church. Ang sakit kapag ang church ay ginagamit para sa business at mamaskarahan pa nila yon. Sasabihin nila para kumita naman ang simbahan, para ganto't ganyan. Nakakatakot. Kasi that's not the purpose of the church. That's not the purpose of the church. Sa dami na nagpo-pursue ng negosyo dito sa ating church, kailanman wala kaming, mapapansin niyo, wala tayong pin-promote na negosyo. Wala tayong pin-promote na politician. May mga dito, part sa government natin, hindi natin sinasabing, boto niyo to, partido ni ganito yan. Hindi. Bakit natin gagawin yun? Hindi naman para doon yung pulpito. Pagpe-pray ba natin itong mga to? Oo naman, bakit hindi? Pero why not? Because yung side by side, yung ating suffering, yung ating pagpapagal na maging kamukha ni Jesus, ay hindi para manalo ang paborito nating politician, hindi para magkaroon ng kita ang church, para magkaroon ng social relevance ang simbahan. Ginagawa natin yun kasi naniniwala tayo, ang pag-asa pa rin ng mundo, si Jesus. Ang dami ng broken sa mundo eh. Ang dami ng, alam nyo, nakakalungkot din yung masasabihan ka minsan na, alam nyo, pastor, yung hindi na para sa akin yung pag-aasawa. Tapos bakit, tatanungin mo, bakit? Wala. There's so much pain na nakita ko sa mga families. So much hurt. Minsan magpo-post sila ng family picture. Tapos iniisip ko, sabi doon sa dalaga, yung nagsabi sa akin. Tapos iniisip ko, hindi naman totoo yan eh. Alam ko yung buhay niya eh. Gagawin mo to. Paano mo may pagtatanggol yun? Paano mo may pagtatanggol yun? Magandang tignan sa picture, pero alam ko yung ginagawa ng tatay niyan eh. Alam ko yung ginagawa ng mga anak na yan eh. I am not against photos, mga kapatid. I am not against photos. Marami sa inyo nagpo-post ng photos. I am not against photos. I am not against yung external na itsura natin. Pero sana, ang maging priority natin, yung internal. Am I loving my wife? Am I loving my family?
Challenge to hindi ko sinasabing na perfect ko to. Inilalaban ko to araw-araw. Na nawa mahalin ko ang aking asawa, nawa mahalin ko ang aking anak. Nawa, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko to pinipreach na parang na perfect na ba ni pastor yan? Hindi, malayo. Pero yun yung laban eh. And the goal is to stand side by side sa laban na to. Magkatabi tayo, tapikan tayo, kaya natin yan. Yung pangamusta, mahalaga yun. Yung prayer sa isa't isa, mahalaga yun. Yung makita natin na nagpapatuloy tayo sa gospel na magkakasama, mga kapatid, mahalaga po iyon. Amen. Yun ang ating selebrasyon. Na hindi lang mapuno yung linggo, at puno tayo pag linggo. Dumating yan, naalala nyo na nag-one service tayo nung hapon, nung umaga pala, may umaten pa dito 4 na tao. Kasi akala nila morning yung service. O sabi yung guard, wala po eh. Sabi ko, ayun ba yan? Sorry. Pakamot ako ng ulo. Tapos may mga habang nagpipreach ako, kitang-kita ko, may pamilya, yung mga naka-ready umaten, gumanon yung nanay. Tumingin ulit. Tapos bumaba na sila. Sabi ko, kasi punong-puno na tayo eh. Ang dami-dami natin dito. May isa tayong kapatiran na hindi ko papangalanan si Kuya JR. Na, Kuya JR, alam niyo naman yun. Di ba? Si Kuya JR, tahimik lang yun, introverted yun. Parang kinabahan siya, nagpanik, pumunta doon sa office. Nabutan si Jeff, natutulog. Ano sila? Tapos, ang daming tao, pastor, ang daming tao. Tapos, ang point ko lang, sa sobrang daming tao nung Sunday, pati ako parang, hindi ko na alam kung sino uhahin ko. May pinag-pray ako dito, may ganyan. Na parang, paano to? Ang dami natin, and somehow, hindi naman na-resolbahan yung, okay, sige, ngayon madami tayo, anong gagawin natin? Dahil ang daming umaten, dahil ang daming pumupunta, mamayang gabi may service tayo, ngayon puno tayo ngayon. So mamaya may service ulit tayo, punuan ulit. What will we do? Paano natin i-disciple? Paano natin ganito, ganyan? May problema na dun sa logistics ng church. Kailangan pa mag-train ng mga elders, kailangan pa ng training na pumasok, kailangan ng community group leaders. Damang-dama ko yung realidad na the harvest is plenty but the workers are few. Damang-dama ko yung realidad na yung training natin dapat gawin ganito, ganyan. Lahat yun totoo, pero at the same time, gusto kong makinig kayo sa akin. Salamat sa Diyos na nararanasan natin to sa panahon ngayon. Ang taas ng gasolina, ang daming churches na hindi napupuno, ang daming churches na sasabihin sa atin na nababawasan pa yung attendance nila, and yet here we are experiencing growth. Dahil tapat ang Diyos eh. At hindi sinasabi ko tayo. I'm not saying that. I'm saying na dito tayo na lugar ng Diyos, hindi tayo nakikipagkompetensya, pero gusto natin maging tapat. At kakayanin ko lang mag-preach linggo-linggo kung may pag-pray niyo ako. Kasi mga kapatid, kung ayaw niyong sumablay ako, ay ayaw kong sumablay ako. I don't want to sin to the point na hindi na pwede si pastor mag-preach. Kasi nagkasala siya ng ganito kalalim. Kailangan ko kayo. Balutan niyo ng panalangin yung mga elders ninyo. Balutan niyo ng prayers tong church. Pag-pray niyo kami. Pag-pray niyo yung church. Pag-pray niyo na magpatuloy tayo at tumating ang punto na when we have a building, hopefully sa 4 lanes, pag nagkaroon tayo ng building, it will be for the glory of God and His Majesty. Kailangan magkakatabi tayo, side by side, standing together, fighting the good fight of faith. Amen. Kasi masaya po ako maging part ng church na ito eh. Masaya po ba kayong part po kayo ng church na ito? Yan, sa mga sumagot, meron kayo. Hindi kasi meron tayong giveaway mamaya eh. Susi lang yon pero kotse. Mga nanay natin. Nakaparada na sa baba. Nakaparada na sa baba. Naka-embroider yung pangalan, Emily. Ate Emily lang pala. Pero, Emily, Aiko. Pangalan. So, mga Mother's Day gift ko, sa baba. Pipindutin nyo na lang, tut-tut. Yeah.
Pero ang totoo po na, we have tokens. Hindi naman po kotse. Joke lang yan. Pero we want to give something to you. At sunod-sunod po. And somebody actually, magandang usapan kahapon. May mga sumamang mga kababaihan at nung kumakain kami, parang natanong lang na, buti pastor may panggastos tayo sa lahat ng to, ano? May ginagawa dito, tapos may ginagawa doon. Pastor, buti may panggastos tayo sa lahat ng to. At ang sagot ko, buti nga. Buti nga. Kasi hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. People are trusting us and giving us money. We're not talking about that much. Na parang ano, pero we're still seeing God provide. And gusto kong maalaman nyo, pagdating sa pagbibigay, sa pananalangin, we stand together. Kasi dito po, tignan niyo yung verse 28, and not frightened in anything by your opponents. At yung opponents na to, they are the ones opposing the gospel. Di sila inaaway sa kahit anong paman. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation and not from God. At dito ko gusto kong maging malinaw sa area to. Kinig kayo mga kapatid, ano? Ang kaaway natin ay yung turo, hindi yung tao. Say that again. Ang kaaway natin hindi yung turo. Ang kaaway natin hindi yung tao, pero yung turo. We oppose the teaching, but we oppose it in a way na gentle and loving. For example, ito yung side nila. INC, they believe, tao si Kristo, understand that. Ito yung stand ninyo, pero hindi kami naniniwalang iyan ang tama. Naniniwala kaming ito ang tama. Naniniwala kami mas biblical accurate to. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Can we be friends with those people? Can we be, at friends, pag sinabi kong friends, can we be friends with people outside of our faith? Na hindi Kristiyano? Anong sagot? Anong sagot? No-brainer, di ba? We can be friends with them. Pwede tayo maging kaibigan sila, pero dapat malinaw, ang pananampalataya namin hindi katulad ng sa inyo. Ibig sabihin nito mga kapatid, at gusto kong maging malinaw, ang tunay na fellowship sa gospel magaganap lang between believers. At ang goal natin sa mga taong hindi naniniwala sa pinaniniwalaan natin, maipanalo sila kay Kristo. Malinaw po yun? Gusto kong maging malinaw yun dahil dito, you're not frightened of anything. Clear sign ito sa kanila of their destruction, but of your salvation that is from God. Ano raw yung clear sign? Yung hindi ka lang takot? Hindi. Saan nagsimula yung text sa verse 27? Yung buhay mo ng pagsunod, side by side, na nakikita nila. Hindi, makikita nila na totoo nga yung gospel. Totoo nga na si Jesus ang sinusunod nila. Makita mo, nag-umaamin sila sa pagkakamali, may humility sa buhay nila. Yun ang sign, mga kapatid. Hindi tayo nagmamalaki kung anong meron tayo. Hindi tayo nagpapalakihan ng bahay o sasakyan. Tayo ay nagbo-boast doon sa si Jesus ay namatay para sa atin. At hindi, yun ang yun ang itsura ng buhay na yung gospel na maraming pwede mag-ako ng purpose ng church. Meron lang tayong isang gospel na ipoproklama at isang mission na gagawin. Let me say that again. Nasa slide yata ito. Maraming pwedeng magnakaw. Wala, hindi mo nalagay. Maraming pwedeng magdakaw ng purpose ng church. Pero meron lang tayong isang gospel na ipoproklama at isang mission na gagawin. Mga kapatid, hindi kailangan ng gospel ng dagdag eh. Hindi niya kailangan ng si Jesus at ganito, si Jesus at ganyan. Doon nagiging unti-unti magiging heresy yung gospel. Pag sinabi natin, well, si Jesus social services at ganito, dapat nating i-separate yun. Tutulong ako, magbibigay ako, gagawin natin to. Pero hindi ito ang gospel. Hindi ka maliligtas kasi nag-donate ka ng dugo. Hindi ka maliligtas kasi, ulitin ko, hindi masama yun.
Hindi ko sinasabing masama yun. Kaya lang dapat maging malinaw na ito yung faith namin at ito yung inaasahan natin na ito ang magliligtas sa atin. Mga kapatid, isa lang ang true faith in Christ, brothers and sisters, true faith in Christ withstands the deepest fears and attacks of the enemy. True faith in Christ withstands the deepest of our fears and attacks of the enemy. Yung mag-post nga lang tungkol kay Kristo, minsan nakaka-insecure pa eh. Kasi alam mo yung sarili mong mga kasalanan eh. Alam mo yung mga sarili mong weaknesses at struggles. Kaya mag-post lang tungkol kay Jesus, medyo kahit pa paano, aware ka sa sarili mo eh. Kanya imagine magpo-post ka, tapos kumari paano kung may minsan maiisip mo, paano kung nagsabing, yan pa yung post na ganyan eh. Yung mga anak naman yan eh, wala naman kay Kristo. Post ng ganyan yan, iwalay naman sa asawa. Eh, paano yun? Post ng ganyan yan eh. Nanloloko naman yan sa trabaho. At parang may katotohanan yung past. Pero kung may repentance ka ang dinisplay, nagsisi ka, sumusunod ka kay Jesus, sometimes yung biggest fears natin, yung biggest fears nila dito mga kapatid, plainly, ang biggest fear nila dito, papatayin sila. Sa text na papatayin sila. Pero sometimes our biggest fear today is kung ano pa man. And I will tell you, yung courage to stand for the true gospel. Maaring may masabi sila sa akin. Maaring may masabi sila sa aking pagkatao, sa mga nagawa ko noong nakaraan, sa pwede kong gawin pa, pero ito ang alam ko, hindi tungkol sa akin ang mensahe, tungkol ito kay Kristo. May it be so that you stand for the reality of the gospel. Side by side, magkakasama tayo na pinuproklama ang gospel together. Amen. Amen! Praise the Lord, praise the Lord. So are you standing in that gospel, brothers and sisters? So nakita natin, ito yung unang part sa verse 27 to 28. Do not be frightened. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation. That is from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Mga kapatid, suffering does not mean God has abandoned or forgotten us. The promise is that He will be with us. Yun ang pangako niya. Maraming sa atin, kapag nakadanas ng luha, pighati, ay iniisip natin, Lord, ano bang ginawa kong mali? Yun ang nasa utak natin. Kasi nagdusa tayo kasi nasaktan tayo, kasi nasugatan tayo. Lord, ano bang ginawa kong mali? At ang sagot doon kapatid, hindi naman sa ginawa mo lang na mali or tama. It's not because you did the right thing or the wrong thing. It's that kasama sa buhay ng pagsunod at sa buhay na ito in general, yung pagdurusa. Di ba ang sarap sanang isipin na ang gobyerno natin walang ninakaw? Saan kaya napunta yun? Siguro may mga lumulutang na tayong trend ngayon, no? Sa yung research and development natin pag napundan ng maayos, kung ano-ano na siguro yung narating ng pag minisile tayo may defense. Habang naman, meron tayong shield, Wakanda na pala to. Wala nangyari. Ganun nakatindi ang Pilipinas, magulat sila. Kung ang sarap isipin walang korupsyon, and yet, diba, yung pinaka-ridiculous na nabasa ko, ewan ko kung nabasa nyo na to, is that hindi raw safe yung solar panels. Huwag ka nang pumunta sa Maynila, tignan mo na lang sa Balanga Safe yung mga yan. Di ba parang, tataksa na naman tayo. Yung ramdam na ramdam mong hindi mo kaibigan yung gobyerno. Ramdam na ramdam natin yon. Na parang ayaw nilang magkaroon tayo ng magaan na buhay. Tignan nyo, lahat ng kinonvict
sa mga scandal ng politician, walang umamin ni isa eh. Ako inosente. Sino gumawa? Lahat pala inosente. Mga ganong klaseng, we are living in that struggle eh. Not only to be a Filipino is that to be not just suffering financially, suffering in our lives. Napakainit, tanghaling tapat, 2:00 ng hapon. Damang-dam, nakaganon lang yung araw sa'yo. Oh. Basta. Damang-dama mo, tapos nag-brown out. Talaga subok na subok yung pagiging Kristiyano mo eh. Purihin ng Diyos. Talaga naman. Papunta na sa mali eh. Yung laban nandoon, but why? Part yun ng suffering eh. Greed ng gobyerno, that's sin. Part ng suffering natin yun as Christians. And to be a light, to be somebody that stands for the gospel sa ganitong klaseng buhay, hindi mo yun magagawa kung wala ang Holy Spirit, kapatid. Holy Spirit ang mag-i-empower sa'yo para magawa yun. Ang hirap ano? Ang hirap. Di po mahirap, Pastor. Tignan niyo yung bill niyo yung kuryente niya ngayong buwan. Tignan na. Kung hindi pa dumarating, tignan niyo lang. Baka yung buong sermon na ito mawala. Pag uwi, sabi nga ni Pastor, no, dapat daw, Kristiyano tayo, pagtingin ng bill, ay hindi, wala Kristiyano. Tapon, isang oras nagsalita, pero wala lang. But suffering is part of it, brothers and sisters. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, hindi lang pananampalataya, hindi lang masaya, hindi lang nililigtas, but also suffer for His sake. Part ito ng gospel kasi lumalaban tayo sa mundo. Normal ang lagayan, yung Kristiyano hindi maglagay. Pagdating ng eleksyon, may lagay, yung Kristiyano dapat hindi tumanggap. O tumingin kayo dito, bakit kayo nagyukuhan? Tumingin kayo dito! Kanina umiiming kayo, tignan niyo ako. Mata sa mata to. Diba? Yung Kristiyano dapat hindi tumanggap. O sige, pag di kayo umiiming, amen! Hirap ba? Pero diba? That's part of Christianity. You're standing against yung takbo ng mundo at mahirap siya. Hindi siya mali. Will some of us fail? Of course. May habag ba ang Diyos? Yes. Pero as long as we're living, iyon yung sake ng gospel eh. Yung hirap ng buhay na to, para masabing totoong Kristiyano ka at sumusunod ka kay Kristo, mahirap. Laban siya. Araw-araw siyang laban. Gusto mong sumagot, magtitimpi ka. Sakit pa kayang madinig, Kristiyano ko pa man din. Sakit naman oh. Bakit di yung sabihin Katoliko pa man din? Bakit kailangan Kristiyano ko pa man din? Bakit kami lang? Di ba? Church pa yan. Paanta-anta pa nga yan eh. Di ba paano kung gano'n? Di ba? Sila mamaba, sila mamilay, nagsungit sa estudyante. Di ba, ma'am, invite niyo pa kami sa church. Hindi ko makakusisa pa yung mga yan. Di ba? Kasi nga, the battle in this life is real. The struggle of sin is real. Tatawagin tayo mag-usap. Kaya mga kapatid, ang sagot dito, sa lahat ng struggle natin, tumingin tayo kay Kristo. Harap nga ang buhay. But Christ truly is enough. Brothers and sisters, ituloy natin to. The challenges of today are not new. The same sins, the same temptation will always be there. Tatlo lang po yan eh, mga kapatid. Sin of yung ating lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Doon tayo matetempt. Yung pride, lust of the flesh, yung ating laman, yung ating sexuality, at yung temptations na ginto. Lust of the eyes, yung inggit, yung greed, lahat na yun. Simula ng panahon hanggang ngayon, yun lang ang strategy ng Satanas at hindi siya nabigo. It will always be the same sins. But my brothers and sisters, the same solution is always there, which is Jesus Christ. We do not need a new gospel. We need the same gospel, yung luma na, yung noon pa man. Di natin kailangan baguhin yan, di natin kailangan ng bagong sistema, yung
yung gospel na nagligtas sa atin noon ay patuloy na ililigtas tayo ngayon. We need not a new gospel. We do not need an advanced version of the gospel. We need the same gospel as before. Yung Jesus na boring noon, nung bata ka pa lang. Yung Jesus ngayon na matanda ka na. Yung Jesus na hindi ka iniwan sa mga gabing ikaw ay lumuluwa. Yung Jesus na yon, hindi ka pa rin iiwan hanggang ikaw ay nasa hukay na. Ang Diyos natin ay tapat. Purihin ang Panginoon. God is faithful. Can you imagine mga kapatid, marami sa atin, Kristiyano pa lang nung tayo ay nang hindi pa sa gantong edad, hindi pa dinadaanan ng mga dinaanan natin, maraming pagkakataon na sinabi ni Jesus na, maaaring sabihin ni Jesus na, tigas naman ang ulo mo, bahala ka nga dyan. And yet, the same Jesus na hindi tayo iniwan noon, hindi pa rin tayo iniiwan ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan natin sa buhay, gaano katapat ang Kristo na ito. At nawa kahit yung mga anak, pamangkin at apo ninyo, makilala si Jesus dahil hindi nagbago ang Ebanghelyo. Amen! I want to conclude with this. We stand together and pursue the same gospel. Together. We proclaim the gospel because the Jesus we need yesterday, is the Jesus we need now. Arantay po yung two together ko niyan. Pero we stand together and pursue the same gospel together. We proclaim the gospel because the Jesus we need yesterday is the same Jesus we need here and now. Kailangan ba natin ang ating Panginoong Hesus? Kailangan ba natin si Jesus? Lord Jesus, I need you. Alam niyo mga kapatid, some of you, even yung nanonood online, some of you are making real money na. Ayun. May mga nasa abroad tayo nanonood at somehow parang hindi na nila kailangan si Jesus kasi they're making money, they're advancing in life. At ang akin, and I want to tell you this, hindi ba nakakatakot na parang na-replace ng pera yung Diyos na sinasamba natin? Di ba somehow nakakatakot yun? Ang akin, wala po akong problema kung yayaman yung marami sa inyo. Wala po akong problema. Sinasabi ko po yun sa lahat, yung mga nagpo-pursue ng business sa church natin. Too many to mention. I really am praying na maraming makapag-abroad at mabigyan ng kumita. At lahat yun ay pasasalamat ko sa Diyos eh. Hindi po yun bago eh. No. Ang pinakamalungkot lang po para sa akin, at least sa aking ministry, ay makita ko yung ating mga kapatid na parang hindi na kailangan ng Diyos kasi meron ng pera. Kasi kung gano'n ang postura ng puso mo, hindi ka talaga pumunta sa church para kay Jesus. Yun ang sukatan eh. Kaya hindi po ako bilib pag kumita ng malaking pera eh. Masaya ako, bakit hindi? Pero hindi po, papansin niyo, hindi mo na ako dumidikit dito ako sa mga kaibigan ko, pero wala sila. Parang mahal ko kayo. Kung kikita kayo, I'm proud of you, praise God, but you are not my hope. My hope is Jesus, not you. So, sinasabi ko po sa inyo to dahil hindi po ako kontra sa mga kapatid natin mag-abroad. May kumausap po sa akin na sinabi, Pastor, pag ito nakuha ko, gusto ko magka-building tayo. I appreciate that sister in Christ at mahal ko siya. Pero ang Jehovah Jireh natin ay hindi mga nakapag-abroad na nagnegosyo. Ang magpo-provide ng lahat si Jesus. At kung gusto niyo magbigay sa simbahang ito, pagsamba niyo yun. Pero ang pag-asa ko ay nasa sa Diyos na namatay para sa akin. At nawa ang pag-asa niyo doon din nakapako. We are here in this church. Tulad ng binuksan natin itong text na to, tatapusin natin dito. We stand together, we attend this church simply because Jesus is the one we worship. Purihin ang pangalan ni Kristo Jesus.